Noong 2007, sa Callao Cave, Peña Blanca, Cagayan, in Northern Luzon, ayan po ang nakita doon po sa Palawan. Next, please. Noong 2007, sa Callao Cave, Peña Blanca, Cagayan, in Northern Luzon, a Filipino archaeologist, Armand Mijares, and his team discovered a human foot bone dating to 67,000 years ago using a uranium series dating method. 67,000 years ago, buto ng tao nakita sa Cagayan. At ang pangatlo po, just recently, 2014 naman, ito po, mga kasamahan, kakaiba. Ang nakita ng mga archaeologists ay ngipin at mga buto ng rhinoceros 75% intact plus stone tools plus butchery marks sa mga buto which indicated that the rhino was butchered by early humans 709,000 years ago according sa carbon dating method. These discoveries gave insight into the early human habitation of our country and provided evidence of the country's rich prehistory. It also placed us on the map of early human migration in Asia. Abay, nakakaya naman kay Magellan dahil ang mga grupong ito, ng mga taong ito, beat Magellan in discovering this island by at least 50,000 years. Ang sumunod na grupo of migrants ay ang mga Negritos. Ayan ang mga Negritos natin. Mga Ita, Ati, or Pygmies, small people, kulot ang buhok, maitim ang balat. Naglakad po sila mula sa Africa 30,000 years ago by land, via Sundaland. Yes, lakad lamang sila dahil during that time, dikit-dikit pa ang mga lupa dahil po sa Ice Age. Nagmula ang mga Negritos sa Africa, papunta sa Middle East, pababa ng Pakistan, India, Burma, Thailand, Vietnam, Brunei, Sabah, Palawan, then finally dito, Pilipinas. So ang katanungan, kung ang second human migration came from Africa, which were the small black Negritos, then we can assume that the big Negros of Africa and the small Negritos of this island are somehow related. Iisa po ang black ng Pilipinas at ang black ng Africa, ng Malaysia, ng Thailand, ng India. Iisa po itsura nila, height lang ang difference. Iwan po muna natin ang katanungan niya, medyo komplikado. Ano ang ikatlong grupo ng human migration? Ito ang mga Indones. Sila ang first group of Indones came from the Southeast Asian part of the continent and there are fair in complexion, well-built in body size, deep-shaped eyes, and pointed nose. More civilized sila kaysa sa mga Negritos. They know how to build the foundation of their homes, make weapons such as bows and arrows. Sila po yan. The second group of Indones who arrived were different from the first group. They have darker complexion, round body build, thick lips, round-shaped eyes, and crooked nose. Ang ikatlong grupo who live in the country before the Spaniards came were the Malays. The Malays came in the islands with their balangays, their big boats. They are the most civilized among the three groups who came to the country. They have their own language, the form of government, and society classification. Ang kanila pong hepe, yung open-called na chief, ang tawag sa kanila datu, the leader of the balangay or the entire tribe. At ang sumunod na klase ng tao, they have the maharlika or the noble class, mandirigma, sundalo ng datu, hindi nagbabayad ng buwis. Ang sumunod po na klase ng tao ay yung timawa o free people. Sila yung mga nagbabayad ng buwis pero libre sila. At ang ikaapat ay alipin na hinahati sa dalawa. Aliping namamahay at aliping sa gigilid. In addition to this, the Philippines takes its name from Philip II,
who was the king of Spain during the 16th century, during the Spanish colonization of these islands. Ang ibig sabihin, ang pangalang Pilipinas ay inalay sa hari ng Espanya na si King Philip II. Kaya tayo tinawag na Pilipinas hanggang ngayon, na ito ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon. Pananakop sa mahabang panahon at diskriminasyon dahil ang pangalang Pilipinas ay hindi inklusibo. 4 ang klase ng tao nang tayo simulang pagsamantalahan ng mga dayuhan. Una, dugong Kastila na pinanganak sa Espanya na nanirahan sa ating bansa, ang tawag sa kanila first class peninsulares. Ikalawang klase ng tao, dugong Kastila na pinanganak dito, ang tawag sa kanila insulares. Pangatlo, dugong Kastila at dugong Chino, halo, ang tawag sa kanila ay mestizo. At ang panghuli, ang majority na ating mga kababayan, dugong katutubo, ang tawag sa kanila ay Indio, hindi Pilipino. Silang mga purong Kastila at mestizo ang mga Pilipino. Indios, as we were called, was considered a fourth-class citizens in our own lands by the Spanish colonial government. Ang pangalang Pilipinas ay may halong pananakop at diskriminasyon. It is not inclusive, never been, and never will be. And that's the reason why we need to change the name of the country. Eventually change, even if it takes 1,000 years. May binanggit po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa news interview sa Philippine Star noong February 12, 2019. He suggested renaming the country to Maharlika, a word meaning warrior class, to pay homage to the country's pre-colonial past. Duterte revived the idea advocated by then-President Ferdinand Marcos Sr. Marcos popularized the word Maharlika and named the Maharlika Broadcasting Corporation, the Maharlika Road, and also the Maharlika Hall sa Malacanang was named after it. Marcos promoted the term nobility. Duterte espouses serenity and peace. Former Minister Carlos P. Romulo once said in his book titled Mother America, A Living Story of Democracy, page 59. It states, and I quote, "The fact remains that the Igorots is not Filipino and we are not related." Ang sabi po ni Carlos P. Romulo, na lolo ng ating kasama at kaibigan na Congressman Roman Romulo, na mga Igorot ay hindi Pilipino, and for that matter, pati na rin yung ibang katutubo na hindi nasakop ng Kastila, they are the only ones who were able to preserve our culture, tradition, and religion. Dahil sa kanilang paglaban sa kolonisasyon ng Espanya, that made them preserve their identity. This original culture, tradition, and religion could have been the cultural tradition and religion of this entire nation had it not been disrupted by the colonizing Spaniards. Sa loob po ng 333 taon ng kanilang pananakop, binura nila ang ating kasaysayan, ang ating nakaraan, ang ating pagkatao, ang ating lahi. And because of that long colonization, we are now living with their culture, tradition, and religion. Paano ba tayo sinakop ng mga Kastila? Sa pamamagitan ba ng dahas? Hindi po. Kundi sa pamamagitan po ng pakikipagrelasyon. Nang dumating sila dito sa malalayong paglalayag nila, sila yung mga gutom, uhaw, may mga sakit. Anong ginawa ng ating mga ninuno? Pinakain sila, pinainom at inalagaan ang mga may sakit. Subalit in spite of all the hospitalities we have shown them, para silang mga ahas na kinagat tayo sa ating pagkatalikod at niyurakan ang ating dangal. The Philippine Archipelago was home to numerous kingdoms and sultanates with their unique culture, tradition, and religion. Yun ang meron tayo bago sila dumating sa ating bansa. Kingdom of Tundun o Tondo, Kingdom of Namayan, Mandaluyong, Santa Ana, Kingdom of Mai, Mindoro Islands, Kingdom of Sabag and Wakwak ng Pampanga at Apari, Rahanate of Cebu, Kingdom of Sandao sa Palawan at marami pa pong iba. And the oldest kingdom natin was called Lawan, now called Island of Lawan sa Northern Samar.
Tama po si former Minister Carlos P. Romulo. Ang mga kaharian at tribo noon na dinasakop ng mga Kastila hindi Pilipino. Napanatili nila ang kanilang identification, napanatili nila ang kanilang pagkatao, hindi sila nagpalit ng kanilang pangalan at apelido na ginawang batas sa pangungunan ni Spanish Governor General Narciso Claveria y Zaldúa noong November 1849. The most common Filipino family names often have a Spanish origin tulad ng Santos, Reyes, Cruz, Bautista, Garcia, and even my surname Fernandez. Hindi nagpalit ng kanilang pangalan at apelido, napanatili pa rin ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat na purong-puro. Ito ang ating mga katutubo. We have to give merit and honor to those kingdoms and tribes who fought the colonizers to preserve their freedom and rights. Salute to them. Now, kung ang pangalang Pilipinas ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon, at ang Maharlika ay kapulungan ng mga tao sa isang balangay o tribo sa ating bansa bago dumating ang mga Kastila, meron pa kayang higit na karapat-dapat na pangalan para sa ating bansa? Ayon sa numero 98, Colección General de Documentos Relativos a las Filipinas Existentes en Archivo de Indias de Sevilla, publicada por la Compañía General de Tobacos de Filipinas, Tomo de 3, Barcelona, 1920. Sa English po, ito ang sinasabi. Ay libro na tinatawag nilang General Collection of Documents relating to the Philippine Islands. Lahat po ng dokumento na may kinalaman sa Pilipinas ay dito matatagpuan sa librong ito na magsasabi how to locate ang ating bansa. Ito po ay sulat ng eskriba o tagasulat ni Magellan sa kanilang ekspedisyon na si Antonio Pigafetta. History tells us that Pigafetta has the merit to have recorded in his chronicles major events in the Philippine history. And according to him, the navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, Sumatra, Moluccas, Borneo, Sulu, to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulupulong mga isla. Tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pigafetta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir.